Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, miyembro ng Milisyang Bayan sumuko sa Rizal, armas isinuko rin sa militar. Landers store sa Fairview, Quezon City tinupok ng apoy. Aktibidad ng 89th IB sa mga bata at paaralan sa Bukidnon, kinwestiyon. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang isang miyembro ng Milisyang Bayan at isinuko ang kanyang armas sa 80th Infantry Battalion sa Antipolo City, Rizal noong January 26, Lunes bilang pagtalikod sa armadong pakikibaka. Kinilala ang sumuko sa alias na Iowar na dating konektado sa NPA. Kabilang sa isinukong armas ang isang M1 carbine rifle na may bala at magazine at isang shotgun na may slug. Agad na isinailalim sa kustodiya ng militar ang mga ito para sa dokumentasyon at pagsusuri. Ayon kay Lieutenant Colonel Marco Antonio Magisa, Commanding Officer ng 80th IB, ang pagsuko ay patunay ng lumalakas na panawagan para sa kapayapaan at reintegrasyon. Hinikayat ng militar ang iba pang kasapi ng armadong grupo na sumunod sa hakbang at samantalahin ang amnestiya at mga programang tulong ng pamahalaan. Tumagal ng halos 3 oras ang operasyon ng mga bumbero sa malaking sunog na sumiklab sa Landers Superstore, Barangay Pasong Putik, Quezon City, pasado alas 4 ng umaga ng Enero 28, Miyerkules. Dahil sa lawak at laki ng pasilidad, nahirapan ng fire responders na maabot ang pinanggagalingan ng apoy dahilan upang mabilis na kumalat ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, idineklarang fire under control bandang 7:59 ng umaga. Karamihan sa bahagi ng gusali ang natupok ng apoy, habang may ilang bahagi ang gumuho dahil sa matinding init. Patuloy ang assessment ng mga otoridad sa kabuang halaga ng pinsala at investigasyon sa sanhi ng sunog. Wala pang naitalang nasawi o nasugatan. Tinukoy ng Save Our Schools Network ang 3 aktibidad ng 89th Infantry Battalion sa Bukidnon na umano'y naglantad sa mga bata sa armas at diskursong militar. Kabilang rito ang educational tour noong January 20 sa kampo ng 89th IB sa Maramag na ipinakita sa mga mag-aaral ang firearms at kakayahang militar. Ang Culture of Security Lecture noong January 15 sa Bukidnon State University, Kitaw-Taw Campus at ang hiwalay na tour para sa mga dependent ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT noong November 29 na nagpakita rin ng mga armas at military assets. Ayon sa grupo, ang mga aktibidad ay hindi simpleng civic education, kundi direktang paglalantad ng mga bata sa kapaligirang militar. Iginiit naman ng Army na ang mga ito ay kontrolado, may pahintulot ng mga magulang at lokal na opisyal at bahagi ng community engagement na layong itaguyod ang kaalaman sa kapayapaan at seguridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.